Napaso na ngayong araw ang deadline para sumagot si Senator Laila De Lima sa show cause order na inihain ng Kamara. Hinihingan ng paliwanag ang senadora hinggil sa pagpayo niya sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag sumipot sa pagdinig ng Kongreso. Pero hindi raw kinikilala ni Senator De Lima ang show cause order. Hindi rin siya sumipot sa preliminary investigation ng Department of Justice sa mga reklamong kinakaharap niya kaugnay sa bilibid drug trade. May report si Sandra Aguinaldo. Because it was never served on me. And then even if it was served on me, hindi ko pa rin talaga i-honor as I've said already. So hihintayin ko na lang kung yung magiging action, initial action ng Ethics Committee. Kahit may bantang ipaaresto siya kung hindi tutugon sa inisyong show cause order ng Kamara, hindi raw ito kikilalanin ni Senadora Laila De Lima. Noong Martes pa ibinigay sa Senate Secretariat ang kautusan. Ito'y para magpaliwanag ang senadora kung bakit hindi siya dapat ipakontempt matapos niyang sabihan ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag humarap sa investigasyon ng mababang kapulungan tungkol sa kaugnayan ni De Lima sa droga. Ngayong araw dapat nagpaso ang 72 oras na deadline para sa sagot ng senadora. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng pamunuan ng Senado at Kamara. Hindi rin sinipot ni De Lima ang preliminary investigation ng Department of Justice sa ilang reklamong iniharap sa kanya kaugnay sa kalakalan ng droga sa bilibid. Nagpadala na lamang si De Lima ng kinatawan sa investigasyon. I'm just sending a representative who will obtain copies of all those complaints. There are, I think, 4 cases, complaints and supporting evidence. Pero sa kanyang ipinadalang omnibus motion, sinabi ni De Lima, dapat daw mag-inhibit si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at ang mga prosecutor sa pagdinig ng mga reklamo laban sa kanya. Dahil raw ito sa pagiging biased at hindi patas ni Aguirre at ang mga prosecutor na may hawak sa mga kaso. Dapat daw ipasa na ang mga reklamong ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Kanina, binigyan ng 5-man panel ng DOJ si De Lima ng hanggang December 21 para magsumite ng counter affidavit para sagutin ang mga paratang. 4 na kaso ang kinakaharap ni De Lima sa DOJ. Ang graft at drug charges na isinampa ng Volunteers Against Crime and Corruption at kaparehong mga kasong isinampa ng mga kasalukuyan at dating opisyal ng NBI at ng bilibid inmate na si JB Sebastian. Matatandaang isinisi kay De Lima ang umunay paglaganap ng illegal na droga sa bilibid. Tumanggap din umano ito ng suhol mula sa ilang convicted drug lords gaya ni Sebastian. Pero itinanggi ni De Lima ang paratang at sinabing government asset daw si Sebastian, bagay na itinanggi nito. Si De Lima rin ang sinisisi ni Sebastian sa umunay tangkang pagpatay sa kanya sa bilibid nang i-anunsyo nitong isa siyang government asset. Kanina, dumalo si De Lima sa forum kaugnay sa death penalty sa UP College of Law. Sandra Aguinaldo, GMA News.